Ang Diyos po kasi, ang Ama may final say doon sa panahon na yon ang final judgment. Kaya, ang final judge ay ang Diyos. Isang katanungan pa po ang gusto ko pong bigyan ng pansin dito po sa ating programang Expose the Truth. Galing po ito sa ating kaibigan na nakasubaybay, si kapatid na Yelvine, na kung saan ganito po ang kanyang kasagutan o tanong, mga kaibigan. Sabi niya, Brother Esel, ask ko lang po, ano pa ang silbi ng pagpunta ni Jesus sa mga espiritong swail na namatay na? Di ba po pag ang tao namatay na ay wala ng pag-asa dahil nakasulat na po sa aklat ng mga gawa niya maging mabuti man o masama. May hatol na po doon, di ba? At ang Ama na lang ang last judge para magbigay ng awa sa ibig niyang iligtas dahil gagamit ang Ama ng awa sa mga may awa. So ano pa po ang pakinabang noong pangangaral ni Jesus? Nakasulat na naman po sa aklat ng buhay ang name at ang ginawang mabuti at masama ng tao sa pag namatay ka ng masama, sure sa final judgment, ibabato ka sa impyerno na tinatawag na dagat-dagatang apoy. Pakisagot lang po. Salamat. So, si kapatid na Yelvine ay naguguluhan, mga kaibigan, kasi ayon sa kanyang katanungan ay si Kristo, nangaral siya, namatay sa krus at para iligtas ang mga tao, nangaral siya at para ang mga sumampalataya sa kanya ay masulat ang kanilang pangalan sa Book of Life at yung kanilang mga gawa ay masulat din at yun po yung gagamitin ng Diyos para hatulan ng tao. So para sa kanya naguguluhan kasi ano pa po sabi niya, ang silbi yung pangangaral ni Kristo kung ang Ama din naman ay pag humatol gagamitin niya yung kanyang pag-awa. So ibig sabihin pati yung mga hindi sumampalataya meron ding pagkakataon na maligtas. So para lumalabas kay kapatid na Yelvine ay walang silbi yung pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang maliligtas lang para sa ipinapangaral natin ay yung sumampalataya lang at yung hindi sumasampalataya ay hindi po maligtas. Parang ganun po yung pinapalabas ng ating kaibigan. No? Pero bago ko po bigyan ng sagot ko dito, kapatid na Yelvine, ay gusto ko munang i-present sa iyo, bigyan ko ng reaksyon, itong video ng ating kapatid na Eli, na kung saan po ay meron pong nagtanong sa kanya tungkol po sa final judgment sa paghahatol o paghuhukom ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga namatay. Pakinggan natin ito. Ito ay tungkol po sa rapture, mga kaibigan. Bago po natin bigyan ng komento itong comment ng ating kaibigan na nakasubaybay. Ito po. Narito po yung katanungan ko. Sa 2 Pedro 3:11 hanggang 12, saan po ba ito tumutukoy? Kasi po naririnig ko po sa doon po sa inaatinan ko yung salitang rapture. Sabi po dito sa 2 Pedro, yung pong nabasa ko sa 3:11 hanggang 12, sa rapture mo ba ito tumutukoy o sa final judgment? At ano po ba ang magiging role ng Diyos Ama pagdating na po ng final judgment? Yun lang po at marami pong salamat. Kapatid, unang-una, wag ka pong magagalit, Sabi nyo kasi doon sa inaatinan ninyo, lumalabas yun sa rapture. Talagang tama po yung sabi ko Merong mga nagtuturo ng mali. Nakakatakot talaga yung ganon. Maliligaw ang isip ng tao.
Basahin po natin yung 3 hanggang 12 ng ikalawang Pedro. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain, na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Kapatid, pagbalik ni Kristo, hindi naman siya magpapakita agad eh. Akala nila pag nagpakita siya, pagbalik niya magpapakita siya. Hindi po. Pagbalik niya, meron siyang pagbalik na sinasabi na hindi naman siya pupunta sa lupa. Bababa lang siya sa langit, susunduin. Naalala ko lang mga kaibigan, alam nyo yung mga Sabadista, hindi po sila naniniwala dito sa sinasabi ni kapatid Nelly na kung saan si Kristo daw ay hindi makikita ng lahat ng mga tao, tutol sila ron. Kasi ang paniwala po ng mga Sabadista, pagbalik ng Panginoong Jesucristo, lahat ng mga mata, lahat ng mga tao ay makikita ang Panginoong Jesucristo. Yun po ang paniniwala nila. Pero itong sinasabi ng kapatid Nelly, tama ito biblical ito nasa Biblia po na hindi lahat ng mga mata, kapag bumalik ang Panginoong Jesucristo, ay makikita ng lahat. Kasi, ang mangyayari kasi, ayon sa binasa ng kapatid Nelly, yung mga aagawin lang, mula dito sa lupa, aagawin hanggang sa lapaap, yun lang ang makakakita sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang Panginoong Jesucristo, hindi naman siya bababa hanggang sa lapaap lang. Ayon sa sinulat ng Apostol Pablo, na ito ay tinututulan ng mga Sabadista. Pati yung mga ibang sekta, mga kaibigan, na hindi daw totoo. Pero yun naman ang nababasa sa Biblia, na hindi po bababa dito sa lupa si Kristo, kundi aagawin niya ang mga bubuhay na bangguli. Kaya ang makakakita lang yung mga aagawin mula sa mga patay at yung mga sumasampalataya sa kanya, nadadatnan niya, no? Pero yung mga tao na hindi aagawin, never na makita nila si Kristo, mga kaibigan. Siguro marinig nila yung ugong, marinig nila yung pakakak, pero hindi nila makita, mga kababayan, no? Hindi nila makita kasi tulad yung eroplano, napapakinggan mo yung ugong niya, yung eroplano. Pero kapag nandun sa lapaap, hindi mo makikita, pero alam mo may umuugong na eroplano. Ganun din ang Panginoong Hesus, hindi lahat makikita talaga mga kababayan. So tama itong sinasabi ng kapatid Nelly. Very biblical, mga kapatid. Ituloy natin. Niya yung maliligtas, yun yung rapture na sinasabi ng ibang iglesia. Unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayon, yung namatay kay Kristo, bubuhayin yon. Tapos yung mga buhay na natitira, kasama yung mga binuhay sa patay, aagawin, sasalubungin sa alapaap. Yun po yung rapture na sinasabi. Kasi sa Ingles, ang pagkasabi doon ay the catching up shall be caught up in the air. So hindi po bababa sa lupa si Kristo, kundi magsasalubong doon sa
sa alapaap. Yung inagaw o yung nirapture at si Kristo magsasalubong doon, di siya bababa rito. Hindi pa siya papakita noon. Meron pang ibang pagpapakitang sinasabi sa Biblia. Ngayon, pagka nabuhay na uli yung mga nabuhay sa unang pagkabuhay na maguli, ano po ang kasunod? 24 hanggang 5 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos po nung pagkabuhay na nung mga kay Kristo, maghahari sila sa loob ng 1,000 taon pa. E di hindi pa mawawasak ang lupa. O katunayan, kung itutuloy natin sa 5, Sis Luz. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Ang unang pagkabuhay na mag-uli, yung sinasabi ni Pablo na gagawin yung rapture, aagawin. Yung namatay kay Kristo, unang mabubuhay na mag-uli. Pagkaraan pala nung unang pagkabuhay na mag-uli, may 1,000 taon pang mangyayari. Merong susunod pang pagkabuhay. Pagkaraan ng 1,000 taon. Ano mangyayari sa 1,000 taon? Maghahari yung mga namatay kay Kristo na yon, yung mga pinugutan ng ulo dahil kay Kristo, sumunod sa salita ng Diyos, binuhay sila, tapos naghari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya ganito po ang conjugation, kapatid na Juliana. Halimbawa, bukas po dumating ang pag-agaw o yung rapture. Mula bukas, magbibilang ng 1,000 taon bago pa mabubuhay yung mga susunod na mabubuhay na mga patay. Ganun po. Pagkatapos po noong 1,000 taon, meron pang kaunting panahong nalalabi ang mundo. Hindi 1,000 taon tapos na agad, kundi ang sabi doon sa 20 ng Apokalipsis, versikulo 3. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Tamo kapatid, yung palang 1,000 taon na maghahari yung mga nabuhay kay Kristo, yung pala 1,000 taon namang nakakulong si Satanas. Mabuti kung babasahin natin sa 1, kulang-kulang maglagay ng... At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Kaya yun po kapatid, yung sinasabi nyo rapture, yun yung pagkabuhay na mag-uli na unang pagkabuhay. Ang bubuhayin nyo namatay kay Kristo. Yun namang dadat ng buhay, aagawin kasama nung binuhay. Sasalubong sa kay Kristo, sasalubungin ni Kristo sa alapaap. Ngayon, pagkatapos nung unang pagkabuhay, mag-uumpisa yung paghahari
nung mga kay Kristo na binuhay at mga buhay na natitira, maghahari sila sa mundo sa 1,000 taon. Doon sa 1,000 taon na yon, nakakulong naman si Satanas. Pagkaraan ng 1,000 taon, mabubuhay uli yung ibang patay. At pagkaraan sa 1,000 taon, pawawalan si Satanas doon sa kanyang pagkakakulong na 1,000 taon. Dadayain niya ngayon ng mga bansa. Pagka kinalaga na siya sa bilangguan, dadayain niya mga bansa. Basahin natin uli yung 27 at saka natin ituloy, kapatid na Daniel. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Napakaliwanag, kapatid na Juliana. So ayon sa binasa ng ating kapatid na Eli, mga kababayan, kung inyo pong napansin, pagkatapos ng 1,000 taon, dito po pala magaganap yung tinatawag na kapighatian, na kung saan si Satanas kakalagan, dadayain ang mga tao at sila'y makipaglaban o kukubkubin nila yung kampamento ng mga banal. At doon po mangyayari yung uulan ng apoy. So dito po pala magaganap yung tinatawag na Great Tribulation, na kung saan wala nang magaganap pa pagkatapos nito. Ano po? Pagkaraan po ng 1,000 taon na nakakulong si Satanas, papawalan siya. Pagkaraan ng 1,000 taon, bubuhayin yung ibang sa mga patay. Ang mga tao noon buhay na lahat, marami na. Wala nang hindi buhay. Bubuhayin na lahat Tapos, dadayain ni Satanas yung mga tao. Yung mga kasama niyang sasama sa kanya na madadaya niya, uulan ngayon ng apoy sa langit. Pagkalulusob na sila sa bayang banal. Yun yung tinatawag na gera ng Armagedon paglalaban ng masama't mabuti. Lulusubin nila yung kampamento ng mga banal. Uulan ngayon ng apoy sa langit. Ibubulid sila ngayon sa dagat-dagatang apoy. Pagkatapos, yung diablo na dumaya sa kanila ay ibubulid din sa dagat-dagatang apoy. Nakabulid na sila. Tapos, ang susunod, sabi ni Juan, nakakita ako ng luklukang maputi, a great white throne. Ang nakalukluk doon, sa harapan niya, tumakas ang langit at lupa at wala nang nasumpong ang kalalagyan nila. Ibig sabihin, yun na yung end ng langit at lupa. Mawawala na yung langit at lupa. Yun po yung sinasabi ni Pedro sa 3 Gs. Ano sabi niya dun sa 3 Gs? Darating ang araw ng Panginoon gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan
mapaparam na kasabay ng malaking ugong. Ang mga bagay sa langit mapupugnaw sa matinding init. Ang lupa't ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yan na po yan. Pagka nasunog na yung lupa't langit, mababantad ngayon, marireveal yung Great White Throne. Alam mo po kasi kapatid, ganito dapat nating i-consider, ano kapatid? So dito mga kaibigan, kung atin pong i-analyze yung paliwanag ng kapatid Nelly, yung pangyayari na ang lahat ng mga tao ay makikita na nila si Kristo sa pagkatapos ng 1,000 taon, bubuhayin na lahat ng mga tao, masama man at mabuti, bubuhayin na lahat. Iyan ay pagkatapos po pala ng 1,000 taon. Maliwanag, no? Na yung unang pagkabuhay na maguli, ang mabubuhay lang yung namatay kay Kristo. At yung hindi namatay kay Kristo, hindi bubuhayin. Ngayon, sa ikalawang pagkabuhay, doon na mabubuhay na lahat. At doon magpapakita ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga bata. Yung pagpapakita ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga tao, magaganap yan pagkatapos ng 1,000 taon. Ganun po pala mga kababayan. So malinaw napakagandang paliwanag mga kapatid. Juliana, habang ang lupa ay naririto, hindi natin makikita ang langit, yung langit ng Diyos. 3 po kasi ang langit kapatid. Ewan ko lang kung naituro na sa inyong relihiyon. Meron pong 3 langit sa ikalawang Korinto 12:2. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan ay 1 ko, o maging sa labas ng katawan ay 1 ko. Diyos ang nakaalam na inagaw kang sa 3 langit. Meron pong tinatawag sa Biblia, 3 langit. Ano po yung 3 langit? Basahin natin sa 4. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Yung po palang 3 langit, yun yung paraiso. Yun yung kaharian ni Kristo, kaharian ng Diyos. Pero yung langit na una, ikalawa, maaalis po yan para ma-reveal yung luklukan ng Diyos, yung Great White Throne. Kasi ganito, kapatid na Juliana, kung i-consider mo, no? Halimbawa, nandito ka sa South America, andito ako ngayon halimbawa, araw ngayon, di ba? Dito sa amin, araw, dyan sa inyo, gabi. Pagka araw, nakikita ko halimbawa rito sa horizon, halimbawa, dumating si Kristo, makikita ko sa horizon si Kristo. Sa kabila, kayo hindi nyo makikita kasi parang bilog ang mundo kasi, yung kalahati, hindi makikita yung nandun sa kalahati. Kaya kailangan mawala ang langit at ang lupa, mawala, maklear, para mahayag yung Great White Throne. Ngayon, nung makawala na si Satanas, inaway niya yung kampamento ng mga banal, yung kanyang mga nadaya kasama niya. Uulan ng apoy ngayon, susupukin sila, dadalhin sila sa dagat-dagatang apoy. Mawawala na ngayon yung langit at saka yung lupa. Pagkatapos, ang mangyayari, mahahayag ngayon yung luklukan ng Diyos, yung paghukuman ng Diyos. Doon ngayon, yung lahat ng mga patay na nabuhay sa yung pagkabuhay na kasunod nung unang pagkabuhay, di ba, 1,000 taon uli. Unang pagkabuhay, tapos 1,000 taon, mabubuhay naman yung mga patay na iba. Doon ngayon, yung mga patay na yun, nakita ni Juan, nakita ko ang mga patay, malalaki, maliliit, nakatayo sa harapan ng luklukan, nabuksan ng mga aklat, nabuksan ng ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. So ang lalabas po,
yan po ang last judgment. Kasi pagkatapos niyan, lahat ng mga masasama dadalhin na doon sa dagat-dagatang apoy. Yun po yung sinasabi sa ikalawang Pedro. Magaganap yan sa last judgment, kung kailan ang langit pati lupa mawawala. Hindi po yan yung rapture. Kasi magaganap yan after 1,000 years pa eh. Eh yung rapture, yung sinasabing rapture, yung pag-agaw ng mga kay Kristo, pagkaraan nun, 1,000 taon pa eh. Maghahari pa sila ng 1,000 taon. Tapos, ang mangyayari, pagkaraan 1,000 taon, saka lang magaganap na mahayag yung luklukan ng paghatol ng Diyos. Ngayon, kapatid, ang isa sa tanong mo, ano pa ang magiging role ng Diyos Ama pagdating ng final judgment? Alam mo, kapatid, ganito yon. Si Kristo ay andun sa judgment seat ng Diyos eh. No? Mamamagitan si Kristo ron. Mamamagitan siya. Yun yung sinasabi niya sa Mateo na ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ipagkakaila ko rin naman siya sa harapan ng aking Ama pagdating ng paghuhukom. Ayun. Pero ang tumanggap sa kanya, ang magpahayag sa kanya, ay ipipresenta naman niya sa Ama sa araw ng paghuhukom. Dalawa ang mangyayari ron sa araw ng paghuhukom. May magtatamo ng tagumpay, meron namang mapapahiya. Ang mga mapapahiya, yung hindi tatanggapin ni Kristo. Kumbaga si Kristo, taga-presenta sa Ama. Yun ang araw ng paghukom. Siya magpipresenta nung maliligtas, siya rin ang magpipresenta nung mga nagsigawa ng masama. Ayun. Basahin natin ang 10:33 ng Mateo. Natapwat, sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Merong araw na darating na pag ipinagkaila mo si Kristo, ayaw mo siyang tanggapin. Sa harap ng Ama, ikaw naman ang ikakaila niya. Pakinggan nyo sa 7:22 ng Mateo. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, di baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Noon, magsilayo kayo sa akin. Sa araw na yon, sa araw ng final judgment, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ba't niya pinalalayo? Saan niya pinapapunta? Sa Mateo 25:41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Yon, lumayo kayo sa akin. Ano ibig sabihin nun? Pumunta kayo sa apoy na walang hanggan. Yun po, kapatid. Kaya sa final judgment, magkasama ang Ama saka si Kristo. Ipinipresenta ni Kristo sa Ama yung mga kumilala sa Kanya, itinataboy naman niya sa harapan ng Ama para pumunta sa dagat-dagatang apoy yung mga hindi kumilala sa Kanya. Meron pa po kayong duda ron, kapatid na Juliana? Ngayon ko po naunawaan na ang ating Panginoon Kristo pala ang magpipresenta. Bali po, ang mangyayari po pala sa final judgment, yung Ama ang hahatol po ba? So yan po mga kaibigan, kapatid na Yelvine, napakaganda po yung sagot ng ating kapatid na Eli
doon po sa nagtanong na kung ano po ang magaganap doon po sa final judgment. Na kung saan pagkatapos na si Kristo, ayon sa binasa ng ating kapatid na Eli doon po sa Korinto, na kung saan si Kristo ay mahatulan na niya, no? Yung nasa ilalim ng kanyang mga paa, ito ay isusuko na niya. Pati siya isusuko din sa Ama eh. Kaya ito yung nagpapatunay na si Kristo ay hindi po siya yung Ama eh. Kasi pati siya susuko din sa Ama. Kapag mapasuko na niya yung nasa ilalim ng kanyang mga paa, kapag ito po ay mahatulan na niya, no? Kasi sa final judgment, i-represent na niya yung iglesia sa kanyang Ama, pati si Kristo, susuko rin doon sa Ama. Para ang Ama, ang lahat sa lahat. Pero ang hahatulan lang, kapatid na Yelvine, para maging malinaw po sa iyo, sa paghatol po ng ating Panginoong Jesucristo, magkaiba yung hatol ng Panginoong Jesucristo at yung hatol ng Ama. Ang hahatulan lang ni Kristo kung sino yung nakapailalim sa kautusan ng banal na kasulatan, at yung hindi nakapailalim, hindi po sakop yun sa paghatol ng batas o Biblia. Mga kababayan, sana po maunawaan niyo po yung aking sinasabi. Maliwanag naman yung sagot ng ating kapatid na Eli. Pero ang hahatulan lang ni Kristo, yung sakop sa kanyang kautusan, sakop sa kanyang batas, mga kababayan. Kasi malinaw po sa nakalagay dito sa Biblia, sa Roma chapter 2, sa verse 19, na ganito po ang, chapter 3 pala, no? Sa Roma chapter 3, sa verse 19, ngayon, ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan. So, yung kautusan, hahatulan lang yung tao kung sino yung nakapailalim doon sa kautusan. Kung hindi ka napasakop, hindi ka sakop o hindi ka nakarinig doon sa kautusan ni Kristo, namatay ka, wala ka sa ilalim ng kautusan ni Kristo. Mga kaibigan, dahil dito po sa chapter 7 ng Roma, gusto ko pong basahin dito po sa verse 1, o hindi baga ninyo nalalaman, mga kapatid, sapagkat nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya ay nabubuhay. So, kapag ikaw ay nakapailalim doon sa kautusan ni Kristo at hindi ka sumampalataya, ikinahiya mo ang Panginoong Jesucristo, hindi ka sumunod sa kanyang mga alituntunin na pakinggan mo, napailalim ka sa batas ni Kristo, napakinggan mo yung aral niya pero hindi mo binigyan ng halaga, sa hukuman ng Panginoong Jesucristo, hahatulan ka ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, ayon sa nakasulat sa kautusan. Pero may mga tao, hindi lingid po sa atin, na may mga tao na hindi po inabot ng kautusan ni Kristo o ng Ebanghelyo. Gaya yung mga naunang namatay. Nung bata ako, hindi ganito kalawak ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo wala pang masyadong high-tech ang gadget noon. Radio lang ang naabutan ko noon, mga kaibigan. So, ibig sabihin, maraming nangamatay sa panahon na hindi nakaabot yung Ebanghelyo ni Kristo. Pero mababait po sila, mga kababayan. Yung kanilang kabaitan ay nasa kanilang puso. Yun po yung hahatulan ng Diyos. Pagkatapos, hindi kasi hahatulan ni Kristo yun Kasi ang hahatulan lang ni Kristo yung nakapailalim sa kanyang
paanan eh. Pero pag itinurn over na niya po ito sa Ama, ipinasa na niya yung iglesia. Ang Diyos naman, yung Diyos Ama, hahatol naman. Siya yung last final judge. Hahatulan niya lahat na ng mga tao, napasakop man o hindi sa batas ng Diyos, nakarinig man o hindi. Ang Ama na po ang hahatol at doon na niya gagamitin yung awa doon sa mga hindi po naligtas sa pamamagitan ng paghatol ni Kristo pero mababait po sila, hindi lang kasi nila napakinggan yung aral ni Kristo. Ang Ama ang hahatol po doon, mga kapatid. Dahil may mga tao dito po sa Roma chapter 2, sa verse 13, ganito ang sinasabi, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ang kautusan ang siyang magaganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap. Doon sa harapan ng Diyos sa hatulan o hukuman ng Diyos Ama, hindi na lamang po yung mga nakakarinig ng kautusan ang magiging ganap. Miski po yung mga taong tumalima o nasunod nila yung kautusan, bagamat wala man silang kautusan, pero nagagawa po nila dahil sa kanilang kabutihan. Sapagkat, sabi dito 14, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nangatatanyag ng gawa ng kautusan, nasusulat sa kanilang puso na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Mayroon pong kabutihan kasi ng isang tao, miski hindi niya napakinggan ang salita ng Diyos, meron pong kabutihan sa kanyang puso, sa kanyang budhi. Hindi siya pumapatay, bagamat hindi niya alam ang kautusan, pero hindi siya pumapatay dahil alam niya na masama po yun sa kanyang sarili, masama po yun. So, ibig sabihin, nasusunod niya yung kautusan ng Diyos, bagamat hindi niya ito naririnig, pero dahil sa kanyang kabaitan, yun ay hahatulan ng Diyos, hindi ayon sa kautusan, kundi ayon sa kanilang mga gawa. Kaibigan. Kaya hindi po sayang, hindi po mababaliwala yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo upang iligtas ang tao. Kasi ang hahatulan lang, ulitin ko, ang hahatulan lang ni Kristo ay yung mga tao na kung saan ay napailalim sa kautusan ni Kristo, mga kababayan. Kaya nga, ang ikahihiya ni Kristo ay yung mga nagkahiya sa Kanya Ibig sabihin, nung pangaralan ni Kristo ay hindi po sila tumalima, hindi po sila sumampalataya, ni-reject nila ang Panginoong Jesucristo, gaya ng mga Fariseyo, ni-reject nila, doon hahatulan sila ng batas ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung mga tao na hindi naabutan, hindi dumating yung ebanghelyo ni Kristo, mga kaibigan, ang awa ng Diyos ay ayon sa binasa niya doon sa Santiago chapter 2 verse 13. Doon sa hukuman, walang awa. Pero kaninong walang awa? Doon sa mga taong walang awa. Kung ikaw hindi mo man napakinggan ang salita ng Diyos pero maawain ka, alam nyo mga kaibigan, ang Diyos ay maawain din. Mas maawain pa kaysa sa atin. Kaya hindi po sayang, kapatid na Yelvine, sana po ay naunawaan mo yung sagot ng iyong katanungan. Kaya yung may mga pagdududa, mga kababayan, nawa po ay maitanong nyo para mabigyan natin ng kaliwanagan.
So hanggang sa susunod po dito sa ating programang Expose the Truth. Kita-kita po muli tayo mga kapatid at mag-subscribe din po kayo.